naririnig nyo ang spaghetting pababa, yung bakit papa, at saka yung iconic na get, alam nyo na kung sinong tinutukoy namin, di ba? Mga kantang sumabay sa sayaw ng buong bansa na naging parte yan ng karaoke nights, fiesta, hindi nawawala yan. Kahit sa mga birthdays pa nga yan eh. Parte yan ng memories ng bawat Pilipino. At today, babalikan po natin kung paano ba nagsimula ang lahat mula sa entablado hanggang sa naging cultural phenomena. Kasama natin ang mentor at manager at isa sa mga haligi ng grupong ito, Miss Joy. Cancio. Yes! Hello to you. Yan. Welcome to the House of D. Yes, thank you for the name. Nag-age. Bakit Kasi naman. Hindi naman. I always used to teach me yung mga dance steps pag may promo, no? Sa Viva. Actually, the choreographer was Jojo Cueto. And then, tayo-tayo lang yung pag naglilinis, di ba? Yun. Galing. Pero magaling ang mami magsayaw. Diba? Siyempre, wala naman tatalo sa'yo, di ba? Pero sa akin, question talagang napaka-phenomenal ng sex bomb. Lalo na ngayon na nag-reunion kayo na parang yung mga taong lumaki with sex bomb girls. Talagang follower, ayan, si Jules, lumaki yan with the sex bomb. Sabi niya, laking sex bomb ako, yung lumalaki ako, usong-uso yung sex bomb. So, balik gunitay natin mga kaibigan ko, paano nga ba nagsimula at saan ang galing ang mga sex bomb girls? Paano nabuo itong grupo na to? Yes, kasi nung talagang original group was dance focus. Naging regular kami sa Itbulaga. And then, I think that was 1999, nakakuha ko ng project sa BMG. At the same time, yung ating isa sa mga segment producer ng bagong segment na meron o wala, asked me to put yung pleasing personalities talaga na dancer po sa dance focus na 4. So, syempre, yung mga frontliner, di ba, nilagay ko doon. Tapos, nagsakto, nakakuha ko ng, alam mo yan, sa mga recording company, you have to promote the music as well as the steps, di ba? Ito nakuha ko yung sex bomb na by Tom Jones. So ngayon, nung panahon kasi ng Vicor, during 80s, kahit saan network kami, nakapag-promote kami. Nung time na ng sex bomb, that early 90s, early 2000, di ba, 1999 ang sex bomb, parang ang hirap, lalo na pag nasa isang show ka, hindi ka pwedeng tumawid sa ibang network. So nakiusap ako dun sa scorer ng Itbulagano. Uy, pag pag nakakasagot or ganun, may ginawa kasi akong step, pa-score na lang ng music. Kaya step yun. Ito nga yung sex bomb, yung sa tayo ako ito, di ba? Ito siya. Step bomb, sex bomb, ayan yan. So, tumatak yan doon sa 4 na OG. Sila Rochelle, wala na si Janine, hindi nakasama sa mga concert to. Ibang Cheche, ito, hindi si Tolentino, Cheche Hanobe, at si Debbie. Itong tatlong to, nawala kasi to after nung sila yung talagang OG. Oo, yung Okay. talagang mga Original. 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 So, yan yung mga millennial version. Ako, hindi ko ano yung OG niya. Ang mga original si Rochelle, Si Rochelle talaga, Pangilinan ang natira. Kasi si Janine, si Debra, tapos at saka si Cheche Hanove, nagkaroon ng mga reason na ito mag-aaral. This was past. Mga good friends naman kami, yes. Na isa magpapahinga and everything. Basta after siguro ilang weeks, nakita sa kabila. Kalaban ng Itbulaga. So napatawag tayo ng ating bossing na, ano nangyari? Hindi ko po alam. Diba? So, ang thought ko lang doon, syempre, sumisikat, you have these candies, the ofera ng tsokolate, lumipat sa tsokolate. Yeah. So, normal yan, diba, sa mga talents. Especially kaya sa pala nagaya din yung mga steps ng iba. Yes. Tapos nagaya na rin yung di ba? Parang pag may game na rin na gano'n, may mga sumasayaw-sayaw na rin habang nagigame. At honestly naman, sinabi naman sa akin ni Rochelle na dapat kasama siya doon. Nangyari, na-traffic siya, kaya hindi siya nagtuloy. Parang And then, blessing pa. blessing, yeah. Kaya sinabi ko kay Rochelle, stick to the group. At sakto naman, ang Itbulaga, nagpa-showdown ng sex bomb.
So, ito na yon. Ito na yung mga nakuha natin doon na ginawa nating sex bomb. Tapos, meron din pa naman na pwede tayong ilagay. No? Iba-iba eh. Merong audition, merong nag-judge ako sa isang community. Halimbawa, Paranaque, nakita ko si Ira. Sabi ko, galing naman batang to. Maganda ba? Ito pero ang puti eh, di ba? Tapos, binigyan ko ng calling card. Sabi niya, ano po yung sex bomb? Sabi niya, pala sa tunod ng TV. Ang racket niya noon, competition in different areas. Contesera siya. Contesera, yan. And then, so na-recruit mo na yung Ira. Yes. So, try naman. Nagpunta yan sa Itbulaga, sa Broadway. Galing siya sa kabila, ibang grupo na, yun nga, umalis siya. Tapos, nag-a-apply sa akin. Tinignan ko naman. Tapos, pinasayaw ko, may dating. Tapos, sabi ko, yun nga lang, kasi dahil solid gold dancers yata yung grupong pinanggalingan ni Jopay. Gold na gold yung hair. Sabi ko, kailangan magpaitim tayo ng hair para pareho sa mga girls. Ganun pala yun. Kasi parang, Miss D, remember the Vicar dancers? From head to toe, pare-pareho kami. Pareho. Saka lagi silang naka-views hanggang Yes, yun ang ginawa ko na. high boots, di ba? Kailangan talaga magkaroon ng identity, yung icon ba na, pag naka-boot sex bomb niya, parang Parang gano'n. tandak sex bomb yan. Kailangan magpapansin kami kasi ang dami ng grupo nun eh. So, Ibig Ano ba yung sabihin, criteria nila at that time? Sorry. Sige. I'm sorry. Una, sa akin kasi hindi lang ganda eh. May ganda kasi na pag sumayaw, hindi na gumaganda. para flat. Oo. Kailangan may oomph. Yes, at may character. Kailangan pag sumayaw, para bang nahihikayat kang sumayaw. Oo. Pero sample siguro, Ira. Kailangan may landi. Si Ira maputi. Diba? Pero pag sumayaw yan, ang galing naman ng batang. Maangas, kadas. Matatandaan mo siya. Matatandaan mo siya talaga. Yan, si Rochelle, nung nag-umpisa yan, walang control sa body, malambot. Kaya pinag-lesson natin para magkaroon sila ng control sa sayaw. Dapat yung control. Kasi sa jazz, kasi sa sayaw may mga pitik eh. Alam mo, nag-ballet ka. Pag nag-ballet ka, ang labot-labos mo pag sumayaw ka ng jazz. Eh sa jazz kasi may mga pitik yan na may control, di ba? May kamay, yung hindi basta-basta ang kamay mo kung ano lang gusto Hindi mo. pwedeng gaganon ka pag ganun. Oo, pag nag-up ka, dapat, ayan, di ba? Yung parang napupunit ka, yung kamay dito, tapos hindi pwede nakaganon, nakatikwas, may control, di ba? May mga lines kan dapat ma-develop. Very, Di ba? ano pala, no, detalyado. Yes. Detalyado yung nangyari. Pagkakataon, bang kailangan ba may puwet, kailangan may boob? Ay, di naman. Marami talaga, ewan ko, marami sa dancers naman talaga na hindi masyadong maboobs eh. Diba? Kasi nga siguro magalaw. Diba? Laging nag-stretch. Kadalasan na, parang walang masyado kasi nga, Oo. gamit na gamit yung Doon ko nga rin nalaman yun dahil nga, di ba, usually, kung nagba-breastfeeding ka, gusto mo mag-stop na, itataas mo lang daw ng gano'n, mag-stop na. Kaya sa mga stretching, puro arms stretching, di ba? Ganon, oo, yun yung... So, lang anak ka ba? That's how you stop breastfeeding. Yes. Taas mo. Ginaganon ko siya. Parang minto. Yun, kung gusto mo naman ituloy, inom ka lang ng ano, no? Pero meron ka bang rule na ops, tumataba ka na? Yeah. Meron ako talaga na Para pala paigpit sila mas ko. stewardess, no? Hindi Oh, pwede kasi sabi ko, syempre, hindi naman nang bubuli. Yung, syempre, TV personality, diba? Dapat talagang pleasing from head to toe. Saka dapat Malinis, malakas ang healthy. katawan. Ganun. At saka mahirap dalhin yung katawan pag mabigat. Sumayaw, diba? Kahit They have to maintain a certain lumaki. weight. At saka dapat no drugs, no alcohol, clean living At talaga. saka no boyfriend sa time kasi nag-invest ka, gumagastos ka sa mga training, tapos pag na-in love, alam mo naman babae, pag na-in love, sa bulag, di ba? Meron yung may panahon kwenta dito. Yung may panahon na nilalagay ko lahat yung dati natatrace mo kung nasan sila eh. Alam ko sa isang telecommunication may gano'n eh. Kaya sabi ko, ito lang ang SIM card nyo. Diba? Tapos, hindi nila alam. Natitrace mo. Nire-register ko. Tapos, one time, may dalawang sex phone nagpaalam. Isa may sakit, isa, I don't know kung anong reason. Nung gabi, may show kami. Tinrace ko, ba, saan ito?
Nasa Makati ako eh. Oh. Nasa Faces mo. Oh my God. Dumidisco. Ayun pala. Ganon, oo. Ayun, ganon ako kahigpit. Kasi katawan yung puhunan nila, di ba? Hindi lang basta nagsasayaw, nagre-rehearse yan, super pawis, nagpupuyat sa show, taping and everything. Kung wala pa silang self-discipline, magkakasakit lang sa Hindi, tsaka tingnan mo ngayon, nag-pay off yung ilang taon na Pero, pagdidisiplina. yes, na nandyan din sila. Pero sa akin lang, parang na-amaze lang ako kasi tinuruan nyo yung body, body control. Coordination. Body control. Kailangan wag magsisigarilyo, walang mga drinking and drugs, ganyan. Kailangan clean living. Kailangan may discipline na nag-a-attend. Hindi lang yun kasi the sex bomb dancers didn't stop as dancers. Yeah. They became actors too. Yeah. I remember you had a TV series, Daisy Shete, which lasted for 7 And years. you were the producer. 26 seasons. You produced it? Yes. As in, labas sa bulso mo? Oo, na-historic yung ako dun eh. Dahil sa... Uwi na tayo, may Sa nanalo sobrang na. stress, alam mo yun na ganun pala yung sinasabi ni Sir Joey Abaca na mahaba ba ang PC mo? Ang PC pala, financial, ano? Kasi nga, nung nag-shoot kami ng starting July, yata yun, tapos airing ng August, tapos pag nag-produce ka pala, almost 5 months bago ka makasingit. Makabawi. Yes, from the advertising, di ba? Kasi may 3 months ganyan, tapos may 2 months pa na leading or At something. saka ilan sila? Ilan sila at that time? 10? Ang sex ba? Madami na yung, siguro mga day 17 na. Kaya sa shit, Nakuha ko yung day 17. so 17 lahat yun. Binayayaran mo natin yung talent fee. Tapos tinuruan mo pa ako, Marte. Yeah, Gina Alhara, mentor nila niya. It's si Andy Liegas. So, hindi biro. Kaya nga yung... Actually, kaya nga nagulat ako kasi sabi ko si Rochelle, dancer, pero bakit ngayon sobrang artista na pag pinapanood ko siya, parang nag-workshop to. Oo, super. At saka, si Rochelle naman, napaka-disiplinarong talent talaga. At may perseverance to do yung kanyang dream. Talagang to realize her full potential, diba? As a Doon nga ako na-amaze sa kanila, hindi lang si Rochelle, Sunshine, di ba, na nababalansin nila yung kanilang career and the family. Yes. Kasi nung panahon ko, career lang. Kasi ang dami kong hawak na talent sa dapat magtrabaho, di ba? Nakalimutan ko na may 3 pala akong anak na hinihintay na magkasama-sama kami. Pag holiday, magkakasama kami, laging tulog si mama. O sige, kayo na lang ganyan. Lumabas dyan yung mga ganon, di ba? grabe. No? Parang amazing din. You practically mothered also yung mga sex bomb dancers kasi bukod sa family mo, extended family mo sila. So, paano kung may problema sila sa bahay, may problema sa boyfriend or what, ikaw pa rin. Kaya, parang kurawasan. Yeah, naging masungit ako kasi na-absorb ko yung mga iba't ibang problema. Hindi naman lahat, syempre, wala naman perfect na tao. May problema yan. Meron din naman silang magagandang nagagawa. Kaya pag nagtatanong, sino ang pinakamabait sa sex ba? Iba-ibang ugali yan eh. May bait sila, meron din hindi may bait sa kanila. Diba? Meron tayong gano'n eh. Oo. Kaya hindi pwede sabiling dadaan. Yes. Man. So, may nagmana ba sa mga totoong anak nyo naman na, Yeah, I have a daughter na talagang, how old is she now? I think she's turning 33, 34. Bakit General. think ka dyan? Hindi ka sure. Kasi parang baby pa rin eh. Yun, she did this, managing the sex bomb new generation. Yan, and then... tapos sumasayaw din. Oh yeah, pinagbalik ko yan, pinag-gymnast ko yan, lahat ng frustration ko nasa kanya. Tapos nag-jazz din yan, pero mas nahiligan niya ang hip-hop. Doon sa school nila kasi sumali siya sa dance group. Ayun, tapos ngayon, gumagawa siya double job. Nasa isang cosmetic company siya. Meron akong tanong, kasi kadalasan, di ba, pag may mga sexy girl group, hindi mawawala na merong mga indecent proposals dyan. Na minsan, mag-perform ka sa isang bayan, isang fiesta, and then, here comes the mayor trying to, mamaya, i-deliver yan sa bahay ko. May ganun. How do you deal with that? Kasi na-experience ko yan may kasama akong girl group, tapos, harap-harapan talaga, dalhin sa bayan mamaya, mga deliver dito sa ganitong address. May beach house si mayor.
pinapadeliver dun yung girl. Grabe, ang hirap talaga. Tapos Pero kayo, you know, kayong manager. Paano, yung power ng prayer, paano ginawa mo nun? power of You went prayer. through that too. Yeah, pero pray ko lang kasi nasa politiko parang wala kang kalaban-laban, di ba? So, pinagpipray ko lang, tapos nakikita mo yung power talaga ng prayer na may mangyayari na Hindi na tutuloy. oh yes, as well as to the person itself. Pero paano kapag yung alaga mo naman ang gusto? Sana wala naman, no? Sana wala naman. Kasi hindi ko naman nakikita ang kanilang di ba? May, yes, na, di ba, meron tayong nakikitang mga girl group noon na may mga video na scandals and everything. Yun naman ang gratefulness ko na walang nangyari. Kasi nga, God was always in the center of your buhay. Yes. Lagi kang nananalig sa At Diyos. saka, Perhaps before you dance. yeah. Ayan. Pag may narinig ako, tinatanong ko agad. Tapos ina-explain ko naman na walang mapupuntahan. Yung mga dance steps, Tita Joy, kayo yun, di ba? Oh, yeah. Nag-choreo. Lahat. Sa songs. Sino tumimiyay ng mga songs? Bukod sa sex bomb. Kasi akala nga ng iba, ginawa yung song na sex bomb for the sex bomb dancers. Pero hindi, di ba? Tom Jones, So, pero yung song, pero nagkataon lang sex bomb na, naging sex bomb dancers na sila. yeah, the people, That the client client, is what? dance focus. Dance focus. Kasi pag may tumatawag na sa akin, gusto ko yung sex bomb. Actually, dance focus. So, sabi ko, sex bomb ba pangalan? Kasi dyan, syempre, may sex na pangalan. Di ba? Parang, Kasi yun ang tatanggap sinasayo yung nila. mata. So, akala nila Oo. yun. Tapos, na-confirm ko na lang talaga na, sige na nga, sex bomb na pangalan nila. When Tito Joey called them, sex bomb, labas na. Kasi dati ang tawag nila Tito Joey dyan, chicken sandwich dancer eh. Chicken sandwich. Ay, yung mga joke-joke nila bossy. Sabi ko, naku, hindi na nababanggit yung dance focus. Diba? Siyempre, ako, Chicken sandwich dancer. Naalala ko pa yung Kasi nga yung, dance focus. oo, kasi di ba yung sayo na gano'n, di ba parang chicken na, well, siguro kaya tinawag na chicken sandwich dancers, di ba? Yun. Tapos nag-click din yung ginawa kong na habang kumikending-kending sila sa laban o bawi na laban, di ba? Bossy. Bossy. Nanalo kami. Pakanton ka naman. Ano yun? Papansit kanton ka naman. O, akala ko kung yung gusto nyo eh. Sabi ko, ano yun, na yung larong gano'n nagustuhan na. Ganun pa yun. So, kapag gusto ng mga tao, yung parang, when you pun with words, no? Yes, yeah. May joke, di ba? Yung mga gano'n. Tapos, Pero grabe din, ano? Parang it was in every household, everybody knew the sex bomb dancers. At saka yung steps, parang I'm amazed. Paano ba nagagawin? Kasi meron ba kayo steps na nakaupo na gumagan yung ganyan eh? ayun na nga yung sex bomb, yung sa Bakit Papa Story naman, kahit ang mga sex bomb alam nun, di ba? Hindi pa naman ako ganun kalalim sa Panginoon noon. Na biglang sabi ko, hindi ko maisip ang step dito, yung laban-laban. Siyempre, kaya laban-laban, bawi-bawi, di ba? Pero hindi mo maisip kasi talagang novelty yung song, di ba? First time to do it. So I asked the girls, halika, pray tayo. Wala akong maisip na ask for the wisdom, di ba? Para Kanina kanta yung Bakit Papa? sa mga girls. Yan yung... So talagang kinompose na for them. yes, kasi alam mo, Sila, di ba? Oo. during that time, nagjo-jazz lesson sila, may hip-hop lesson, may ballroom dancing lesson. Piniprepare natin sila na Maging Dream full natin, oo. performer. nag-acting workshop hanggang Ilang pala acting, ano? Nag-recording may singing. artist din. Yeah, the company, Annie Quintos. Quinto. Siya yung mentor ng mga sex bomb. Tinignan ko kung sino marunong kumanta. And then I got Yvette from a certain segment from Itbulaga ng Ikaw at Echo yata, yung singing contest. Yeah. Na sabi ko mukhang okay naman, di ba? Tapos may boses pa as well as Moni. Tapos si Rochelle naman, may ibang talent, rapping, di ba? Yung nag-rap, di ba? Tapos, ayan, merong IZ, merong si Jopay, meron din naman. Si Jopay kasi very attractive sa mga bata din si Jopay. Yan, kaya... Kaya pati pala yun, inaaral mo. Ito ang market nito, mga bata. Branding. Mga market nito, ganyan. Actually, wala naman akong ganun. Yung gusto ko lang magkaroon ng singing dance group, girl group, di ba? Kaya nga, wala pa nga yung Bini. Oo, yung marketing na ganyan, hindi ko naman naiisip yan. Tapos, una pa nga yung... develop them into a full talagang performer. Yes. Singing, dancing, acting. Kasi lahat. pag nagsasayaw ka, pag walang expression ng mukha mo,
parang paano ka maintindihan? Yung, ako, di ba, alam mo na, nagsasayaw, lagi lang ako nakangiti. Kaya maraming may gustong, di ba, yung fans din na, ayan si Joy, lagi nakangiti, favorite ng Itbulaga, ganyan, sa mga close-up. Kaso yung mga kanta ngayon, dapat ma-express nila mabuti. Kung masaya, smile. Pero kung medyo heartbroken yung tugtog, dapat ma-express din nila yung ganung So, kailangan singing, nakaka-watch. di ba? Na kapag kumanta ka, dapat na-express mo sa voice. Yes, ganun din as Yung tema ng kanta. Yeah, marami yan. Actually, meron pang mga Oh, but do you dance with the sex bomb dancers? up to now. No, Oo. no. Behind the camera pa na lang. No, actually, I'm no longer connected with them. Sex Bomb is my brand. But when they ask me na they will produce for a reunion, Reunion concert. I allow them kasi natuwa ako dahil they give respect on that, 'di ba? Na kumbaga, hindi lang sila, kasama niyo ako diyan, 'di ba? Pero I told them na ski, kayo na lang yan para matuto naman kayo yung level ba, 'di ba? Naging talent ka, actor, singer. Ngayon naman, mag-produce ka para mangyari sa akin. Lahat mapag-aralan nyo, 'di ba? How did the sex bomb brand change your life? What was your life before sex bomb and your life after sex bomb? Actually, kasi nung during Vicor days, 'di ba, syempre nagkakaedad na rin, Nakakaipon na. nakakaipon. Sa dami ng And then everyday kayo may gig. Yes, and we work OFW, 'di ba, in Japan, na talagang super makakaipon ka. So, parang lumalaki na yung mga anak ko that time. Sabi ko na parang, lalaki na mga anak ko, hindi ko nakakasama. So, I decided to put up a business, pero hindi ko pa alam kung ano. Hanggang mapunta ako, na-invite ako, actually, itong Dance Focus. Meron na yan eh. Yung nga lang, hindi ma-manage ng mabuti. Actually, they dance only in a certain Japanese club, parang once a week, tapos suswelduhan, once lang for the whole month. Sabi ko, kawawa naman. Kasi nakijoin ako habang nag-iisip. Sabi ko, total may ipon naman ako, ba't hindi ako mag-join? Diba? Ako yung maghahanap ng trabaho, siya yung choreographer. Si Kaloy, one of our, he passed away na gumagawa ng costume sa Vicor. Part din siya noon. Nung pumasok kami sa Itbulaga, nabigyan ako ng pagkakataon, matagal, bago nasundan. Proseso din. Yes, so talagang dadaan ka sa butas ng karayom, hindi ganun kadali. At nagkaroon lang ng isang pagkakataon na magiging guesting kami part ng Saturday. Tapos biglang, syempre, yung mga That's Entertainment artist, kachika, that was Rufa Gutierrez was there. Tapos kwento-kwentuhan. Tapos sabi niya, Tita Joy, hindi pa ba tayo magre-rehearse? Alas 5 na, may lakad pa ako. Sige, sasabihin ko, kasi hindi naman ako choreographer dito. Manager lang ako ng dance caucus. So biglang all of this, sinabi na lang na ako mag-choreo. Naku, baka magalit yung house choreographer. Hindi, akong bahala. So I did. Syempre, laki naman ako sa Japan. Di ba? Alam ko yung mga modules. Di ba? Yung kami talaga, big production yung ginagawa namin. So ginawa namin Reyna si Rufa. Tapos sa Kakawayan. Si Miss Rufa naman, hindi naman talaga dancer. Pero she emotes very well. This was for That's Entertainment. Itbulaga. Itbulaga. Yeah, Saturday. Tapos costume pa kami, tribal. Usually, nung nakikita ko kasi sa kanila, pag Saturday, maong t-shirt lang, di ba? Nagustuhan, na-offeran ako. Doon nag-start talaga hanggang nagbunga na rin yung... You see how God opens doors of opportunity, no? Sometimes we Talagang don't realize it. Pero pag nagbukas si God ng door of opportunity, nobody can close it. Tsaka yung If it's really for you, it's for you. Pag nabigyan ka ng opportunity, bigay mo yung best mo. Kasi hindi mo alam yun pala yung it's either parang make it or break it moment mo pala yun no? Yeah, and then if you're blessed, you bless others naman. Yes, Pay kaya it forward, di ba? Kaya nga doon ko na-realize, kaya pala lumaki yung kumpanya ko. Kasi I'm blessing less fortunate young people. So kumbaga nandun na lahat ng factors para mabuo kayo, di ba? The doors of opportunity open, nagkaroon kayo ng mga projects sunod-sunod, naging 17 na for 7 years, kumanta pa, may mga, gold record, di ba? Gold record nila. Yung unang puto. Yan yung may laban Sino nagsusulat ng mga nila? BMG that time, yung pangalan. Sino yung mga writers? Ayan, si Lito Camo, at iba-iba. Si Tito Joey din, yung spaghetti.
Yan. Kasi ako, Tapos yung nagpapumpulse bakit na pa? ako. Sino nagsulat ng lyrics? Bakit Kumbaga pa? minsan yung, Dito ka mo. so kumbaga yung ano nila, yung mga songs nila laging may double meaning. Yes, kaya na-Gabriela pa kami noon. Pero hindi ko, Talaga ba? hindi ko maintindihan. What is the meaning of, ube haluka? Ano, Halo kay ube. Actually, why is the haluka ni ube so sexy when it's, Hindi kasi 'di ba yung ube, yung ube, Ginagawa kasi yun eh. ginagano mo yan ng todo 'di ba bago maging yung kakainin, 'di ba? Parang kamote yan eh. sexy doon, yung belly? Wala naman ako sobrang sexy doon na naisip ko lang. Alam mo ba, sa Canada ko nga naisip yung step niya kasi may concert sila doon. Tapos sabi ko, dapat yung follow-up step nito maganda kasi okay yung sex bomb, yung bakit papa, spaghetti, pang-apat na to, yun yung minsan mahirap i-maintain, di ba? Ito yun, yung Naisip ko lang ito. halukay ube. Ito yung halukay ube. Tapos, syempre, lyrical yung ginawa ko na madaling magaya ng mga bata. Tanangin naman kita, Joy. So, nandun na tayo sa puro success, di ba? Ang dami natamong tagumpay, tuloy-tuloy yung shows, concert artist pa sila, pag-aarte. Siguro naman may mga times na meron din kayong hindi pagkakaintindihan, di ba? Oh, yeah. Paano yung pinanatiling buo yung grupo kahit na may mga misunderstandings? Anong biggest misunderstanding na sinapit nung grupo pero naalpasan ninyo at hindi nasira? Actually, nung time na yan, siguro lang effort. Takot sila sa akin, may respeto. Sabi yan, naririnig ko, may takot. Diba? Kasi hindi ka naman pwedeng lalambot-lambot when you manage talents. Kasi iba-iba talagang Kailangan may character, diba? Yeah. Kasi mga bata eh. And that time then, for How me, old were they at that time? mga 17, 17 nga, yung ganyan. Kahit 20s ka, hindi pa mature, diba? Na yun nga, may mga dream na hindi nila magawa kung nasa group sila. Ganun yung thought. Which is, ngayon naintindihan ko when I have this deep relationship with the Lord din. Kasi noon din, di ba, nagpaalam nga ako sa Vicor kasi may 3 akong anak, may gusto akong maabot, di ba? Yun nga lang, sana nagkaroon ng magandang paalamanan, di ba? Yung reason para madinig, di ba? Na parang lagi ko nadidinig, kasi daw maliit ako magpasweldo, hindi nila naisip, nag-invest muna ako eh, di ba? At saka marami mo lahat diba? yun. Oo, yun. But you know, right now, naintindihan ko naman, kung siguro noon, nag-guide ko sila physically, emotionally, pero spiritually, wala eh. Siguro naayos yun noon, diba? But Ngayon ko lang, we're also young, maybe not as young as them. yes, oo. Kasi nga, Paano nag-umpisa yung walk mo with the Lord? nung nagkaroon ako ng depression, kasi ang lungkot ng buhay ko noon eh, parang trabaho ka ng trabaho, pag uwi mo sa bahay, nag-aaway kami pamilya, kasi nga yung time hindi ko nabibigay. Parang tuloy nagkaroon ako naganap ako ng panandalihan, yung happiness, which is nalulun ako sa sugal, Misty. Yung sugal na yan, casino, at machine lang to ha. Machine lang ito. Machine? Yes, ang nangyari kasi, lumaki, nagkakautang ako because of pag natalo ka, hihiram ka, ang laki-laki. Kasi gusto mong mabawi. Yes, ng interest. Kaya doon ko nalaman na hindi totoo yung pag pumunta ka ng casino, kung ano lang yung dala mo, dapat may disiplina ka. Hindi, evil works yan eh. I-entice ka niyan eh. Diba? Na pag una, patitikman ka ng malaki, tapos pag bumalik ka, uy, sarap pala dito, pwedeng masaya. Natalo ka. Ang feeling mo, ay, babawi ako next. Hanggang mamaya may nagmamanman na sa'yo, o baka gusto mong bumawi, pwedeng pahiramin kita, ganyan, mga financial paleros. To addict. Imagine mo, 10% a day. Wow. And honestly, I was so bad, I could spend up to 800,000 in a machine. Wow, a day? Yeah, Kasi kung nabubulagan ko na eh. oo, saka, ang dami ko kasing income, Gusto diba? mo lang Not only- talagang mabalik. Yes. Kasi meron din akong dati na napapa-Japan ng mga talents, di ba? Tapos I have this DJ7, tapos syempre may Itbulaga. Hanggang, yun yung nalaman ko na, ganun pala ako kamahal ang Panginoon. Ganun tayo kamahal ang Panginoon na
Ayaw mo makinig? O, sige, tanggalin ko lahat. Una natanggal, 17. Tapos, ang mga sex bomb ayaw mag-renew. Sangin sa akin noon. And then, I asked naman na from sa Itbulaga, if you don't have any parang plans to get me again, I will transfer, but the sex bomb is still there. Kasi nga, natanggal kami na no, nagkaroon kami ng problema, di ba? Pero binalikan sex bomb. Parang nasa-showdown sila with the other group, di ba? Yun. Tapos, kaya nakapag-kabila naman ako. Hindi ko naman alam, yung show, alam ko after ng show, biglang naging noontime show. So, tinanggal. Dapat nila. Yeah, tinanggal ngayon yung sex bomb kasi daw may vested interest. Parang ganyan. Hindi ko maintindihan. Tapos, doon ko lang naintindihan ba, unti-unti nawala. Tapos hanggang nalugmok na ako. Hindi ko na alam how to pay them as well as mga iba pang pagkakausap. Sobrang nagtaon ako noon. And napunta na ako sa point na kinukuha ang sex bomb. Siyempre, mga new generation na to. Hindi na sila Rochelle. Parang gusto nila, hindi. Gusto ko si Rochelle, si Chapa, ang bihira samantalang noong araw na ang bangbango na sex bomb, kahit honorarium lang, di ba? Pumapayag ako, this time hindi niya parang, grabe, no? Ganito pala ang showbiz, di ba? Kaya, Thankless job. yes, Pag tapos, tumanda ka na, that's it. ako naman kasi hindi naman ako after na business Kasi sa inyo ako lumaki, kumbaga, give and take, di ba? Parang bumabawi na lang ako, ako. di ba? Yes, bumabawi na lang ako sa outside show kasi nga, mas importante yun yung na-expose sila sa TV kasi dati wala naman mga online na ganyan, di ba? So talagang doon ko na-realize na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Kaya niya tinanggal pala ito para tumino ako. Para gumising. Yes, kasi nga kaya pala lumaki ang kumpanya ko, dumami ang talents ko kasi I'm helping them. Diba? Hindi yung agad na You're dressing other people. Yes, oo. Kaya naintindihan ko sila. Kaya nung nawalan ka ng time sa family mo at nalulung ka nga doon. Yes. You see how sometimes evil works on our lives? I mean, maganda yung buhay mo, nasa tugatog ka ng tagumpay, pero pag inatake ka ng demonyo, inatake ka ng kasamaan, you will not even know it na inaatake ka. Biglang mawawala la. Pero nalulung ka na wala yung focus mo. Kaya nga lagi ko rin sinishare yung aking experience kasi I want them to have at that time, imagine 50 years old ko nalaman yung totoong Panginoon. Diba? Na kasi kung wala kang ganung kalalim na relasyon, wala maano ka sa mga bisyo. Kasi you have this you have money, you have fame, you have power. Kala mo walang katapusan na yun ang na-experience ko. Hindi, masipag naman ako Magaling naman ako, naging proud ako, diba? Parang naano ka na self-made naman ako Nawawala si Lord sa Nawawala yung credit sa kanya, di ba? Na siya lahat yun. But how did you come to know the Lord? Sino nagdala sa'yo? Ate ko, actually, ate ko. And nung time na yon nakikitira ako sa kila Chris, kila Dinggoy, yung mag-asawa. Kasi I isolated myself from my family. Kasi nga parang nagkakaroon ng sisihan, ba't nawala ang lahat, tapandar ko, ba't sila, lumaki ng marangya, bakit naging ganito, life is so unfair, bakit ginawa ni mama to, yung mga ganon. And then, when I praying na, sabi ko, kasi nasa healing stage ko I tried to finish my life that time. I took antihistamine, 1 whole antihistamine. When I felt the sakit, the bigat in my dibdib, di ka ba takot ako? Kasi that time, nag-a-attend na ako sa Victory noon Nakilala ko na siya, pero hindi ako nakikinig. Pag meron nagsasabi sa akin na, parang, amazingly niyayaya mo ako magtongits, tapos one time nag-meet tayo, ayoko nagsusugal ka. Ha? Ikaw nga katongits ko, bakit sinasabi mo yan sa akin? karoon ka na ng ano? Parang iba gumagamit ang Panginoon to send His message. Kaya nung time na yon, nung dinadala na ako sa ICU, sabi ko, Lord, forgive me for what I have done. Alam niyo, hindi po namin to sinasadya. That's not even in our segment. Pero maybe God is making a way for you to share. Yes, kasi marami parang mushroom yan no? Yung mga casino everywhere, even in Quezon City, meron na. At marami talagang na-desperate because of that. Gusto kong malaman, Tita Joy, paano natanggal yung addiction? Yun nga, when I super down wala na yung business ko, wala na yung focus
everything. Tapos sinahabol ako lang kung sinong may utang, di ba? Ah. So, my ate asked me to attend a retreat. Sabi ko, ate, wala akong pera. Akong bahala. Ang tawag daw doon, investment fee. Diba? So, when I attended that, yung gulo ng pamilya ko, nasagot doon. Nasolve, nagkaroon ng kapatawaran. Hindi naman na-solve agad, pero naintindihan ko bakit ang gulo ng pamilya ko. Because of all my deeds, di ba? Mali yung ginawa ko. May kulang. Dapat binalansi ko. Di ba? Puro career, nakalimutan. Yes. Na doon ko naintindihan na, di ba, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. First, God. Second, family. Third, business. God will provide. Basta tatrabaho ka, katulad nun, as ipagsibag ko, He provides everything. Kaso, siguro that was the time na tumawag na siya sa akin na, uy, mali na yung ginagawa mo. Hindi ka na tumutulong sa kapwa mo. Pang sarili mo na iniisip mo, di ba? So, nung sinabi ko sa ate ko na, ate, makitira ako sa iyo, parang gusto ko pa makilala ang Panginoon. So, I started attending the church. It's a Catholic one. Founder namin si Bo Sanchez. In the feast. So, doon ko naramdaman yung acceptance and love. Kaya, hindi, 2014 ako, nandun 2015, nag-sharing na ako. Pero, I was devastated that time na I don't know how Jesus will help me for my situation. But, through the sharing of other people, it gives me hope. Sana makamtan ko rin yung prayer, yung breakthrough. Na through that year, isang dekada na, my God, natapos ko yung mga problema, nagkaroon pa ako ng criminal case na naayos ko. Grabe yung masasabi ko, Lord, di mo pinabayaan. Wala ako ng yaman ngayon, pero dahil sa'yo, mayaman ako. Ito naman. Amen. Ano talaga, no? Ano din ba, story ng do not give up and it's never too late. Huwag mo sabihin na, ay, paano ko pa maayos to? Parang masusolusyonan pa ba ng Panginoon to? It's never too late na bumalik. Yes. So, sa mga nanonood na parang feeling mo nalolost ka na, hindi to accident na napanood mo to. It's never too late. Tsaka it was never in our plan to talk about this part. Bigla na lang dumating. Kaya nga nung, guys, hindi po planong pag-usapan to, pero dahil, nagulat nga ako kasi I don't know that part of your life. Yeah. Pero ngayon ako na-amaze na God works in wondrous ways. Gusto niya tayong paalalahanan na kapag blines ko kayo, that's because you have to bless others. Okay, kapag blines ko kayo, lagyan niyo ng balance yung buhay. Yes. Me first, family, and then career. And He will bless you the rest. Kasi pag na-out of balance ka, I can take all of that away in one ganyan, tears. Tsaka ang ganda, Miss Joy, na shinare nyo. Kasi like ako personally, marami akong kakilala na nasira ang pamilya dahil sa ganyan. Sa addiction, sa sugal and all. So for you, na para maibahagi sa amin yung kwento na yan, na yung side na yan sa'yo, na naging brave ka, and maraming taong may kapupulutan ng aral pa more. Hindi lang masaya. Yes. Ang dami pa nilang matututunan. Were you there nung first concert? Yeah, kaya nga I was shocked. They got me, Cheche and Ira got me. Tapos dinala ako sa stage. Ayoko pa nga kasi ayoko umiyak. Di ba kasi ang pangit ko pag umiiyak ako. Ako nga kunikwento mo pala. I get to watch. Naiiyak ako. But I didn't produce the show. I didn't. You were watching lang or here? Supporting lang for their concert. Ang ganda naman. Tsaka yung iba sa kanila, may mga teleserye, si Rochelle, di ba? Yeah, ang galing ni Rochelle, di ba, naging best support. Yes, nanalo siya. Ngayon, nafe-feel ko sa'yo na even if hindi ka totoong nanay nila, pero nanay-nanayan nila, yung success nila, feeling me, ako yun, di ba? Ako nagturo sa kanila, ako nag-develop sa kanila. Parang ito na sila. Achievement mo yun, di ba? May nabasa ako before na God will never waste your hurt. So kung kunwari nasaktan ka, That's sa plan, isang part of His bagay, plan. minsan, sinasabi natin, plano ni God yun. Pero minsan tayo rin gumagawa ng sarili natin, ikakasakit at ikakapahasya. Pero pag we turn to God, yung hurt na yon hindi niya sasayanin. He'll turn it around. Diba? Di ba merong song na ganun, God's turning it around?
Diba, I came across this song na sinabi niya, I hear God saying something good is gonna happen. He's going to turn things around. So sometimes, sabi nga nila, yung mga hurts na yun, kasama yan sa plano niya. That's what He's going to use, yung pain na yun, for you to be able to turn it around and have the passion to do something new. Because He's going to open a new door for you. Sabi nga nila, you should treat life like it's as if you're riding a car and God is the driver. Yeah. And sakay ka lang. Pag sinabi niyang bumaba ka, bababa ka. Pag sinabi niyang left turn tayo. Huwag ka makikialam, obey ka lang kung anong papagawa. Yung nga kasing mga hindi pa nakaka-experience kasi, yung discernment kasi yun eh. Diba yung hindi nila maintindihan, paano kigagay ni Lord kung yan ang gusto mo, ganyan. Holy Spirit works, diba? Yun yung guidance, discernment, diba? Yung mga ganun. And ngayon, kumbaga, picking up the pieces ka na ngayon, di ba? You're starting anew. So what do you do now? Now, I'm teaching wellness. Parang Zumba. Meron akong advocacy na gustong gawin. Yun ang nililift ko na I want to teach. Kasi naging Rotarian ako, naging president ako ng 2025. 24 sa aming club. And nagpupunta kami sa yung mga abandoned, abused children. Na ang gagaling sumayaw. Parang gusto ko silang i-train. And then you also have Zumba classes? Yes, I'm doing in Zoom. Zoom lang kasi katulad ngayon, crisis, mas masarap, di ba, na Panoorin mo na lang sa lumabas, TV, oo. Live naman yun, naka-Zoom kami, yan. Pero paano ka nila makukontak kung gusto nila Lagi ako nasa fan page as well as Facebook. Doon ko Joy Cancio. Oo, Joy Cancio. Doon ko inaano. Yung tawag ng dance exercise ko is sayaw. Since ako yung sayaw. Dance exercise. Tita Joy din pala yun. Kasi marami kaming na-chant on the spot ko lang na ilalabas dun sa Itbulaga. Yung halimbawa, hindi nakakuha ng, zero siya, di ba? Yung hindi nakasagot. Di ba? Upo na kayo. Yung gano'n, sama na nagkaroon din yata kami ng dance step na upo, pero hindi na masyadong nagamit diba? Marami silang, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Tumatak din yun sa Itbulaga, diba? Kumbaga mga quotable quotes din yung mga phrase ng songs na talagang tumatak. Wonderful. And I think, Joy, lahat ng ginawa mo, hindi sasayangin ni Lord yan. That remains as a legacy. That Joy Cancio created these dance steps. Joy Cancio created that Get Out na sumikat. Yung mga songs kaya pag-develop ng mga people who were nobodies, naging dancer, naging singer, naging actress, at ngayon gumanda ang buhay ng dahil sa'yo. Thank you, diba? So marami kang natulungan. That will always remain a legacy. And ang masasabi ko lang is from auditions to iconic performances, this story is proof that vision, discipline, and belief can create something timeless. Yeah. At higit sa lahat, ang Sex Bomb Girls ay hindi lang grupo. Isa itong pamilya na nagbago ng landscape ng entertainment sa Pilipinas. And masayang-masaya rin ako na maliban dyan, mas nakilala pa natin ang nag-iisang Joy Cancio. Yes, maraming salamat sa pagbabahagi Thank ng you, kwento mo, Joy. Halika. Alam mo, biglaan, pero I was so blessed by your story. Kasi meron ding isang taong malapit sa buhay namin na nalulong sa sugal na talagang pinagpe-pray namin na sana tumigil na. Yes. Pero sana mangyari sa kanya yung nangyari. Never sa kanya too na talagang stop. Kasi nasasaktan din yung mga nasa paligid. So, ano sa kanya? Get! Yeah, let's pray for him. Yes. Yeah. And to everyone watching, don't stop dreaming, dream big, stay humble, and keep dancing through life. Dahil dito sa House of D, You are family! Get out! Hi, Ate Joy! Gusto ko lang po magpasalamat sa pagmamahal at pag-alaga mo sa aming mga girls during our Eat Bulaga years. I love you and God bless, Ate Joy! Get up! Hi Ate Joy, Cheche here. Thank you so much, House of D, for giving me this opportunity to say thank you to Ate Joy, ang pinakamamahal namin si Ate Joy. Ate Joy, thank you so much sa lahat-lahat. Una sa lahat, sa love na ibinibigay mo sa amin until now. Tinuri mo kami parang mga sarili mong mga anak.
The way you protected us, Ate Joy, even before, grabe ka. More blessings for you. I love you, Ate Joy. Hi, Ate Joy! Jackie here. I wanted to greet you a happy birthday. I wish you all the best. I pray that God will shower you with more blessings, more happiness, with more good health. You are special to me, and you made me become special in my life. So thank you for believing in me. Thank you for always loving me. And I hope you're having a blast on your special day. Bye! Love you!